Ito yung isa sa pinaka-nagustuhan ko na guhit na umabot ng 1 buwan bago ito natapos. Ito ay tinatawag na hyper-realistic drawing, kung saan gumagamit tayo ng iba't ibang teknik na naglalayong gawing kamukha o kahawig ng totoong bagay ang likas sa isang likhang sining. Ito ay kilala sa pagsasaalang-alang ng mga maliit na mga detalye, mga anino at iba pang aspeto ng pagganap upang makamit ang mataas na antas ng kahawig sa totoong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ganitong video, maaari mong i-like and share ang ating video para marami pa ang makapanood. Maraming salamat. At ito nga pala yung reference ko, nakuha ko lang to mula sa Pinterest. Dito kasi natin makikita ang iba't ibang magagandang larawan. Babalik tayo sa aking ginuhit. Ang pagdraw ng hyper-realistic ay hindi talaga madaling gawin. Ito ay naglalaan ng mahabang oras o panahon para matapos ang ginuhit natin. At ito nga pala yung mga art materials ko na ginamit ko sa pagdraw ng hyper-realistic. Meron ako ditong brush, blending stamp, electric eraser, at iba pa. Gusto ko talaga matutunan ang pagdraw ng hyper-realistic kasi na-inspired ako sa mga pro artist na sobrang gagaling magdraw ng hyper-realistic. Ang pagdraw ng hyper-realistic ay nagdepende lang sa atin kung saan tayo magsisimula. Yung iba sa background, yung inuuna, at yung iba sa mata, kagaya sa akin dito ako sa mata, papunta sa ilong kung nagsisimula. Ang napakagandang tingnan dito ay yung mga detail na pagkaguhit, lalo na yung may water drop sa mukha, yung mga texture na makikita natin sa drawing. Medyo mahirap ang pagdraw ng hyperrealistic pero gusto ko ito matutunan at mas mag-improve pa ako dito. Ang paraan lang natin dito ay shading lang tayo ng shading tapos mag-apply ng texture kung ano ang makikita natin sa reference. Gumamit lang ako dito ng grade kasi hindi naman ako gaano kagaling kung walang grade at matansya ko kung saan ako dapat mag-shading at mag-apply ng texture kung merong grade. Kapag titingnan natin yung video, parang madali lang ito gayahin pero sa totoo lang mahirap mag-draw ng hyper-realistic lalo na sa pag-control ng brush at paggamit ng pencil. Dito ako nahihirapan sa paglagay ng highlight at texture. Hindi man natin magawa ng 100% yung drawing natin na makikita natin sa reference, at least sinubukan natin mag-apply ng highlight at texture at mag-shading. Huwag lang tayo matakot maglagay ng texture at highlight. Dapat mag-explore lang tayo para mas lalo pa tayo mag-improve. Maganda tingnan kapag malapit na matapos ang ating ginuhit at lalo na mas magandang tingnan kapag ito ay natapos na. Panoorin nyo lang yung video hanggang dulo at yun lang.